Pangulong Bongbong Marcos, umarangkada na ang gintong pabahay para sa mga Pilipino. Ito ba ang walang nagagawa? Grabe, Pangulong Bongbong Marcos, umarangkada na. Gintong pabahay, 50,000 na bahay para sa Pilipino. At ang tanong, wala daw siyang ginagawa? Higit 50,000 housing units ang ipinangako ng tatlong pribadong developer sa pinalawak na pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, kabilang sa mga kumpanyang nangako ay ang Raymulan Lands Incorporated, Fiesta Communities Incorporated at 8990 Deca Homes na pawang magsasagawa ng horizontal socialized housing. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, patunay ito na nasa tamang direksyon ang programa. Pinapalaki na rin anya ang saklaw nito at pinadadali ang serbisyo gamit ang digital platforms. Naglabas na ng kautusan ng kalihim para sa mas mabilis na pagresolba sa mga reklamo ng home buyers laban sa mga developer. Akala mo ba walang nangyayari? Marami ang nagsabi, puro pangako lang daw. Pero teka, bakit parang may kakaibang ingay ngayon? Isang ingay na hindi chismis, isang ingay na ginto ang hatid. Hintayin mong marinig ito. Baka isa ka sa mabibiyayaan. Ang bawat Pilipino nangangarap ng sariling tahanan, pero ang tanong, kailan pa? May mga plano, may mga pangarap, pero madalas hanggang drawing lang. Kaya nang marinig ang balitang ito, tila napataas ang kilay ng ilan. Talaga ba? Totoo na ito. Hindi ito drawing, ito ay plano na may pirma, may lupa, may bahay. Pero hindi lang basta plano, hindi lang basta pangako, ito ay 50,000 housing units. Yes, 50,000 tahanan, hindi lang sa papel, kundi sa mga probinsya kung saan ito higit na kailangan. Cavite, Pampanga, Bulacan at Laguna. Sa mga lugar kung saan umaasa ang maraming pamilyang Pilipino. Pero sino nga ba ang may pakana nito? Hindi artista, hindi influencer, kundi si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sa ilalim ng kanyang administrasyon, kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, umarangkada na ang recalibrated 4PH program, pambansang pabahay para sa Pilipino. E paano naman yan? Baka puro media lang yan. Valid ang tanong, pero may sagot. Raymulan Lands Incorporated nag-commit ng 35,656 units at 8990/Deca Homes 9,498 units naman, at sa Fiesta Communities Incorporated 6,387 units. Mga actual developers ito na may kasaysayan ng pagtatayo, hindi drawing lang. Pero bakit ngayon lang ito nababalita ng ganito kalinaw? Simple, dahil ginagawang tahimik pero totoo. Hindi na ito pang eleksyon, hindi na ito pang hashtag lang. Ito ay para sa sambayan ng Pilipino na matagal na naghihintay, pero ngayon ay muling umaasa. Akala mo ba walang silbi ang gobyerno? Akala mo ba natutulog lang sa pansitan si Pangulong Bongbong Marcos? Iba pala kapag ginawa na, hindi lang sinabi. Iba pala kapag pinangatawan na. Iba pala kapag hindi lang puro press release, kundi may konkretong resulta. Pero teka, may mas malalim pa dito. Ang tanong ngayon, ikaw ba? Handa ka na bang lumipat? Handa ka na bang makitang hindi lang sa Manila umiikot ang proyekto? Handa ka na bang maniwala ulit? Kasi habang nag-aalangan pa, may libu-libong pamilya na nag-aabang, may mga pundasyon ng sinusukat, may mga pader ng itinatayo. Oo, may mga issue, may kakulangan pa rin, pero hindi maikakaila, may ginagawa na. Hindi lang plano, may aksyon na. Hindi lang drawing, may development. Therefore, bago tayo magsabing walang magagawa, mas mainam sigurong sumilip muna sa ginagawa, dahil baka ang hinahanap mong pag-asa, itinatayo na pala ngayon sa ilalim ng araw, sa gitna ng lupa, isa-isa, tahanan, pangarap na unti-unting nagiging totoo. Grabe, Pangulong Bongbong Marcos, umarangkada na talaga ang gintong pabahay. Ito ba ang sinasabi nilang walang nagagawa? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. 1:14 verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sana'y sinabi ko na sa inyo, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan.
Hindi lang pabahay mula sa gobyerno ang magandang balita ngayon, kaibigan. May mas dakila pang tahanan ang inihahanda ng ating Panginoon Hesus, isang tahanang walang hanggan. Habang tayo ay natutuwa sa mga programang tulad ng 4PH na nagbibigay ng konkretong pag-asa sa mga Pilipino, ipinapaalala sa atin ng 1:14 verse 2 na si Jesus mismo ang tunay na takapagtayo, hindi lamang ng bahay kundi ng ating kinabukasan. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sino sumasampalataya sa Kanya ay hindi lang makakaroon ng tahanan dito sa lupa, kundi na walang hanggang tahanan sa langit. Kaya habang sinusuportahan natin ang mga proyekto para sa pabahay ng sambayanan, huwag nating kalimutan ang pinakamahalagang imbitasyon, ang manahan sa ating Panginoong Kristo at hayaang siya ang maging pundasyon ng ating buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pag-aalay mo ng tahanan, hindi lang dito sa lupa, kundi sa langit. Ikaw ang aming pag-asa, ang aming matibay na pundasyon. Tulungan niyo po kaming ipagkatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at manahan sa iyong pag-ibig magpakailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at iligtas niyo po kami sa inyo pong pagdating sa pangalawaang pagkakataon at puspusin niyo po kami ng inyong pong banal na Espiritu at pakalinisin po nawa kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.